Hey everyone! So itong video na to ay completely free course kung paano nyo magagamit si ChatGPT. Promise, kapag pinanood nyo to from start to finish, expert ChatGPT user na kayo after. Magko-cover tayo ng 15 na iba't ibang klaseng command prompts na pwede nyong gamitin. And yeah, feeling ko mabibigla kayo sa sobrang powerful ni ChatGPT at sa dami ng bagay na kaya niyang gawin para sa inyo. So ang marerecommend ko, wag nyo lang basta panoorin to. Kundi sabay nyo rin gawin habang nanonood kayo. Gumawa rin kayo ng sarili nyong account, i-type nyo mismo yung mga prompts at mas magiging effective talaga yun sa learning nyo. So, let's get started. Alright, so nandito na ako sa ChatGPT. Kung pupunta kayo sa chat.openai.com, mapupunta rin kayo dito. Ililink din namin to sa baba para mas madali para sa inyo. Pero ang first thing na gagawin nyo ay pumunta kayo dito, then click sign up. Now, kung meron na kayong account, pwede nyo i-click yung login, of course. Pero ipapakita ko muna sa inyo kung paano gawin to. Basically, hihingin niya yung email address nyo at isa pang way para makagawa ng account ay by signing in with Google or Microsoft account. So, ilalagay nyo lang dito yung email address nyo tapos i-click yung continue. Magsasend sila ng email para i-confirm yung account nyo at pag na-confirm nyo na yung email, ma-access nyo na yung account nyo. So, ito na yung dashboard ng ChatGPT. As you guys can see, naka-ChatGPT Plus ako, which is $20 per month as I'm filming this video. Pero hindi naman to required. As long as gamitin nyo si ChatGPT 3.5 or default or legacy, libre lang gamitin yan. Kung gusto nyo talagang i-try si ChatGPT 4, pwede kayong magbayad for this account. Pero again, hindi siya necessary. And sa video na to, ipapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin si ChatGPT for free. So, 3.5 version lang ang gagamitin natin as of filming this video. Dito sa left side, may kita nyo yung option to create new chats. And ang cool kay ChatGPT, kapag gumawa kayo ng new chat, natatandaan niya yung mga tinatype nyo. So, pwede nyong i-view yung bawat chat na to para sa bagong conversation. Natatandaan niya yung context ng mga sagot niya sa loob ng isang chat. Kaya parang kausap mo yung same person sa loob ng isang thread, if that makes sense. Now, you guys do need to know na may ilang limitations si ChatGPT. Lahat ng data na natutunan ni ChatGPT ay hanggang September 2021 lang. So, kung may mga bagay na nangyari after that, maaring hindi niya alam yon. Kaya keep that in mind kapag nagtanong kayo ng certain questions, okay? Hindi siya makakasagot ng tungkol sa current events. Also, hindi lahat ng sagot niya ay 100% accurate. Pwedeng may discrepancies, pwedeng may mga errors. Kaya importante talaga na mag-fact check pa rin kayo para siguradong tama at accurate yung sagot. So, let's talk about the different command types. At yung una nating pag-uusapan today ay kung paano humingi ng specific facts or details kay ChatGPT. And by the way, magsisimula tayo sa mga basic na bagay tapos papunta sa mga advanced stuff. So, yeah, keep that in mind. So, parang Google lang din, pwede kang magtanong kay ChatGPT ng specific facts, right? Kunwari, itatype ko dito sa baba, who is the founder of Apple? Bibigyan niya tayo ng sagot. The co-founders of Apple are Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne. Yung gantong klaseng command prompt, to be honest, hindi siya ganun interesting kasi literally pwede mo naman tong gawin sa Google or kahit sa anong search engine. Pero ang cool kay ChatGPT, parang kausap mo siya. Imbes na mag-search ka sa Google at magbasa ng iba't ibang websites para lang makuha yung sagot, si ChatGPT na mismo ang mag-summarize ng lahat ng info na alam niya at ibinibigay ito sa iyo in one written response. So para siyang Google Knowledge Panel na baka nakita nyo na rin. Yung box na naglalabas ng summary ng sagot. Pero ito, mas improved version nun. Pwede kayong maging creative sa mga klase ng facts or sagot na gusto nyong itanong. At in most cases, masasagot talaga yan ni ChatGPT. Kahit ano pa yan na itapon nyo sa kanya. Isa pang example, kunwari, itatype ko, who wrote the book How to Kill a Mockingbird? Ayan, lumabas na yung sagot. And tama naman siya. So, yeah, super basic. At yan pa lang yung first command type na tinatawag nating fact-based questions. Alright, yung second command type naman ay yung paghingi ng suggestions. Mag-create ako ng new chat dito. At dito na tayo magsisimulang magtanong kay ChatGPT ng mga suggestion type questions ng kahit anong topic. Since mahilig ako sa self-development, pwede ako magtanong ng something like, recommend 5 books about self-development. So, ayan, may kita nyo, nag-request ako ng 5 books at naging very specific ako sa topic, which is self-development. Alright, so ayan na yung sagot na binigay niya sa akin. Na kung hindi nyo nagustuhan yung sagot na binigay niya sa inyo, pwede nyo pa rin namang i-click yung regenerate response. So, i-click ko siya ngayon para mapakita sa inyo. Ayan, nagre-recreate na siya ng bagong sagot. At malamang, iba to sa una. And yeah, may kita nyo dito ngayon na may maliit na label dito na 2 of 2. Ibig sabihin, dalawang versions na ng sagot ang na-generate para sa specific prompt na to. At pwede tayong mag-toggle pabalik at paharap sa dalawang versions na yun. And of course, pwede pa rin tayong mag-regenerate ulit para magkaroon ng third version and so on. Now, isa sa mga pwede nyong gawin ay click yung thumbs up or thumbs down para sa pag-train ng AI. So, kung merong mali or misleading na sagot, pwede nyong i-click to at magtatanong siya ng additional feedback. Tapos, pwede nyong i-submit yung feedback nyo. Pwede nyo ring itanong kay ChatGPT something like, what are some good shows to watch on Netflix? Now, again, yung data niya ay hanggang September 2021 lang as of right now. So, wala sa list na to yung mga bagong palabas. Pero kahit ganun, mukhang solid pa rin yung list of shows na lumabas. Marami sa kanila, personally, nagustuhan ko rin. So, yeah, pwede nyong i-view si ChatGPT na parang concierge.
language. Pwede nyo rin siyang tanungin ng kahit ano at malamang alam niya yung sagot. Alright, so yung next command prompt na pag-uusapan natin ay language translation. Hindi to alam ng karamihan, pero si ChatGPT ay parang Google Translate on steroids. Mas advanced version siya at mas accurate yung translation niya. That's because si ChatGPT marunong mag-consider ng context at social cues. Sa Google Translate kasi word for word lang kadalasan yung translation. Pero kay ChatGPT, alam niya kung paano talaga ginagamit ang mga salita in real life. At kaya niyang pagsamahin lahat ng info para makagawa ng super solid na translation para sa'yo. So, subukan na natin to ngayon mismo. Ang ginagawa ko usually, binibigyan ko muna si ChatGPT ng context. So, itatype ko something like, I'm currently traveling in Spain and I'm at a restaurant and I want to ask the waiter, what are your 3 most popular dishes? Can you translate this for me? Of course, pwede nyo namang itanong to in so many different ways. Pero ganito ko lang siya tinanong sa situation na to. May kita nyo, gets agad ni ChatGPT kung ano yung gusto kong sabihin. May context siya, kaya binigyan niya tayo ng translation. Ito yun dito mismo. Ngayon, kung hindi nyo alam kung paano ito i-pronounce, pwede tayong magtanong, how do you pronounce that? And ang maganda dito, alam niya agad kung ano yung tinutukoy mo. Bibigyan ka niya ng actual pronunciation. And yeah, sobrang cool nun. Sobrang useful talaga in real-world situations. So, hindi lang siya magaling sa spoken language translation kapag nasa labas ka, magaling din siya sa written translation. So, kung meron kang blog article, email, or kahit anong nakasulat, pwede mo tong i-copy-paste dito at si ChatGPT na ang bahala sa pagta-translate para sa'yo. Yung prompt dito usually ay translate lang. Pwede tayong gumawa ng format na translate. Tapos, i-type mo na yung text. For example, copy ko lang yung text na to, then sabihin natin translate into Chinese. Ayan, ito turn niya yan into written Chinese. At bibigyan niya din tayo ng pronunciation. And yeah, pwede kang maging sobrang creative sa paggamit nito. Sobrang cool talaga nitong feature ni ChatGPT. Parang meron kang sariling language expert na pwede mong kausapin anytime. Alright, so yung next command prompt na pag-uusapan natin ngayon ay comparing different things. Sobrang galing ni ChatGPT dito kasi ang dami niyang data at information na napag-aralan. Kaya nakakapagbigay siya ng very good answers para sa inyo. Sige, daan tayo sa isang example right here. What is the difference between cats and dogs as pets? Super random, right? Pero kaya nitong i-compare yung dalawang bagay na yan. And so, yeah, kahit bigyan mo siya ng very basic na prompt like this, makakagawa siya ng very cool na answer. And so, kung titignan natin to, it looks pretty good. Tinakil niya yung behavior, care requirements, relationship with owners. Nagbigay din siya ng konting summary. Now, let's say, for example, masyado tong mahaba and gusto mong maisulat siya. Let's say, 200 words or less. Pwede nating sabihin na rewrite this in under 200 words. And let's say, medyo too complex din siya for us. Pwede rin nating sabihin, but pretend like you're writing to a complete beginner or someone that's in 5th grade. So, i-click na natin yan. Mag-generate na siya. May kita nyo ngayon, mas madali na yung language. Mas maikli na rin. Instead of pinag-uusapan pa yung iba't ibang categories na medyo mas advanced, hinati niya na lang as cats then dogs. Tapos, nagbigay din siya ng summary. Yeah, mas madali talaga tong intindihin, lalo na kung 5th grader yung magbabasa. So, isa pa tong cool na trick kay ChatGPT. Pwede mo talagang sabihin kung anong tone yung gusto mong gamitin niya. Sino yung magbabasa ng content, kaya alam niya kung paano isusulat. Pati na rin kung ilang words yung gusto mong i-generate. Pwede rin tayong magtanong ng something like, what are the differences between iOS and Android? And bam, bibigyan niya agad tayo ng sobrang solid na sagot. And of course, lagi kong nire-recommend na bigyan nyo si ChatGPT ng feedback. Isipin nyo siya as parang tao talaga. Pwede mong sabihin kahit ano, right? Pwede mong sabihin na this was too long, this was too hard to read, hindi ko nagustuhan tong response. Pwede bang i-focus mo more sa security portion? O kaya pwede bang mas mag-focus ka sa hardware? Sobrang open siya sa kahit anong feedback na ibigay mo. At tinitake niya yun into consideration. Tapos, alalahanin niya yun bilang context. And so, like I said earlier, itong chat na to, naaalala niya lahat ng sinabi mo, pati na rin lahat ng sinabi niya. Habang dumadami yung context dito sa chat, mas gumaganda rin yung sagot niya. Okay, so yung next command prompt ay yung paggamit kay ChatGPT para gumawa ng creative writing para sa'yo. Now, ito yung isa sa mga areas na talagang nagsashine si ChatGPT. AI siya na design para sa written word. So, sobrang lakas niya pagdating sa pag-take ng prompt mo at pag-create ng written response. And with creative writing, guys, literally kahit ano pwede nyong ipasulat kay ChatGPT. Pwede natin siya paggawin ng email templates, gumawa ng email response, magsulat ng blog, gumawa ng kanta, sumulat ng play or short story, gumawa ng jokes. Lahat ng gusto nyong ipasulat, kaya niyang gawin. Ang kailangan nyo lang gawin ay ask sa kanya na gawin yon. So, for example, mag-start tayo sa something more fun. Let's have it write as a short story. Alright, so ang tinype ko ay write a short story about a caterpillar that falls off a
tree, loses his family, and then it's reunited. Make it super funny and make it a feel-good story. So nagbigay ako ng general storyline at sinabi ko rin na gusto ko itong maging funny at feel-good story. So may specific context na tayong binigay. Of course, kung meron pa kayong ibang requirements, I'd recommend na ilagay nyo na rin sa prompt. Pwede tayong magbigay ng kahit ilang requirement at mag-generate na siya ng short story para sa atin. So i-click ko lang yung enter at mag-uumpisa na agad siyang gumawa ng story. May kita nyo, pinangalanan niya pa yung caterpillar na Carl. Tapos nilagyan niya ng kwento. Sobrang creative talaga niya. Nag-iisip siya ng mga ganong details. And bam! Meron na tayong story about Carl, the caterpillar, na nawala yung family niya pero na-reunite din sa huli. Na, kunwari gusto kong gawing kanta yung story, right? Rewrite this as a song. Bam! Mag-uumpisa na siyang gumawa ng lyrics ng kanta. Magkakaroon niya ng verses, choruses, lahat, kompleto. At ikikwento pa rin niya yung story sa loob ng lyrics, which is really, really cool. Let's say naman, gusto mo tong gawing poem. Pwede mong sabihin, rewrite this as a poem. Pwede mo ring idagdag na gusto mong haiku format or gusto mong ganito karaming syllables. Pwede kang maging sobrang specific. So, just know na kahit ano pa yung gusto mong ipasulat kay ChatGPT, kaya niya basically gawin yan para sa'yo. Another use case para dito ay yung paggawa ng emails. Alright, so write me an email to the Land Rover car dealership saying that they overcharged me on the repair and if possible, I'd like them to look into it. It was a repair on the windshield that happened last Thursday. My name is Charlie. The other person I'm addressing to is called Frank. Be super nice in the email. Right? So nagbigay ako ng maraming context. Sinabi ko kung ano yung gusto kong i-include at sinabi ko rin na gusto kong maging super nice yung tono ng email. So tignan natin kung anong lalabas. Ginamit ko na rin talaga to para sumagot sa emails, believe it or not. At maganda talaga yung ginagawa niya. At kung babasahin nyo, sobrang okay pakinggan. Pwede ko na siyang i-copy at i-paste sa Gmail, tas i-send. Beyond sa mga ganitong personalized emails, pwede mo rin siyang paggawin ng mga email templates para sa'yo. Kunwari, nag-a-apply ka sa maraming trabaho. Pwede mo siyang utusan na gumawa ng template na may outline ng mga gusto mong i-include. Alright, let's see kung anong lalabas dito. Cool, wala siyang mga brackets kung saan mo kailangan pang i-enter yung pangalan ng tao. Or kung saan ilalagay pa yung name mo, company name at kung ano-ano pa. And yeah, this looks really, really good. So again, maybe hindi ito yung exact email na gusto mong i-send out. Pero pwede mo siyang i-treat as draft, tas lagyan mo na lang ng sariling twist. Pero sa tingin ko, sobrang solid na starting point na to. Again, maging creative ka talaga dito. Ang daming bagay na pwede mong ipasulat kay ChatGPT. The possibilities are literally endless. Alright, so yung next type ng command prompt na pwede nating gamitin kay ChatGPT ay ang magpapa-brainstorm ng ideas. Sobrang talino talaga ni ChatGPT. Ginamit ko na to many times. At yung mga ideas na binibigay niya, sobrang ganda talaga. Try tayo ng example dito. Alright, so I'm having a birthday party for about 20 friends. We want to do something outdoors that costs around $50 per person. Can you give me 5 ideas on what to do? Pretty specific. So, i-click na natin yung enter. Bam! Bibigyan niya tayo ng 5 good ideas. Merong beach day, outdoor movie night, bike tour, hike, or picnic in the park. So, I think sobrang okay talaga ng mga ideas na to. Let's say gusto pa nating elaborate yung isa dun. Pwede tayong magsabi ng something like, expand on picnic in the park. Let's say, give me these step by step. Okay, so magbibigay siya ng step by step guide kung paano mag-organize ng picnic in the park, which I think is super cool. So, yeah, pwede mo talagang i-view si ChatGPT na parang idea buddy. Makakatulong siya sa pag-iisip ng kahit anong bagay, right? Like right here, nag-uusap tayo about birthday party with a few requirements. Pwede rin to sa mga situations like, kunwari magsisimula ka ng business, pero hindi mo alam kung anong name ang pipiliin mo. Pwede kang magpagawa kay ChatGPT ng list ng possible names that work. Alright, so nagbigay na ako ng context kung tungkol saan yung business ko. Tapos magtatanong tayo, what are some good business name ideas? Give me 8 names, preferably under 20 characters. Ngayon, magbe-brainstorm na siya at bibigyan tayo ng 8 possible business name ideas. Of course, lagi kong nire-recommend na basahin nyo muna to at bigyan ng feedback. Let's say, masyadong boring yung mga names. Pwede tayong magsabi ng, give me another 10. Magbibigay uli siya ng 10 na hopefully mas exciting at hindi ganun ka-boring. Tapos, let's say na nagustuhan natin yung perfect prep. Pwede mong sabihin, give me 5 more like perfect prep. Hindi naman niya alam na gusto mo talaga yung name na yon. Pero bibigyan ka pa niya ng name na similar sa vibe nun. So magbibigay siya ng ideas na kapareho nun. And we can get super creative, guys. Pwede pa tayong magtanong ng how would you build this business? And yeah, magbe-brainstorm na siya kung paano nyo talaga pwedeng simulan yung business na to. Yung next type of command prompt ay yung pag-summarize ng text para sa atin. Sobrang galing talaga ni ChatGPT dito. Kaya niyang kumuha ng mahabang text at gawing mas concise at pinaikling version nito. So kinapi ko na yung ilang parts ng chapter 1 ng Pride and
Prejudice at ang gagawin ko ngayon ay sasabihin na summarize this text. Okay, click natin yung Shift-Enter at i-paste ko siya dito mismo. So, bam! Alam na agad ni ChatGPT na galing to sa book na yan. At bibigyan niya tayo ng summary kung ano yung sinasabi sa text. Actually, hindi mo na rin kailangan magbigay ng buong text. Pwede mong sabihin na summarize Pride and Prejudice. Magbibigay siya ng AI-generated summary. Pwede mo rin sabihin, write this in outline format. I've gone ahead and copied over some text from OpenAI na tungkol sa mga methods na ginamit nila para gawin si ChatGPT. Ang gagawin ko ngayon ay itatype ko to, summarize this text but make it understandable for a 10-year-old. Okay, bam. Sobrang dali nun. Tapos, let's say, summarize that but explain it to a college student. So, ngayon, gagawa siya ng same summary pero mas complex na version na mas bagay para sa isang college student. And yeah, isa sa mga great things kay ChatGPT ay pwede tayong maglagay ng sobrang daming info. Tapos, pwede nating ipa-summarize, ipa-bullet point, ipa-rewrite para mas madaling maintindihan depende sa audience. Alright, yung next command prompt ay yung paggamit sa kanya para gumawa ng iba't ibang lists para sa atin. For example, itatype ko, I'm trying to lose weight. Give me a list of top 10 foods to eat that are healthy. Mag-generate agad siya ng list ng 10 healthy foods na pwedeng kainin. Yeah, sobrang useful talaga nito for gathering information. And let's say, nakalimutan kong sabihin na vegan ako. So ngayon, sasabihin niya something like, oh, whoops, hindi namin alam na vegan ka. Now that we know, ito ang bagong list ng 10 food na pwede mong kainin. Yeah, kung gumagawa kayo ng research para sa article, essay, school assignment, or kahit ano pa, sobrang solid talaga ng tool na to para makabuo ng iba't ibang ideas na pwede nyong i-include sa content nyo. Of course, pwede nyo ring ipasulat mismo kay ChatGPT yung essay or kung ano man yun. Pero hindi ko kinokondone yung plagiarism. Kasi kung kokopyahin mo lang talaga tapos isasubmit mo as your own, that is considered plagiarism. Ang dami ng tools ngayon na magaling mag-detect ng AI-generated text. So yeah, instead of doing that, which I don't recommend, kunin mo yung text, i-rewrite mo yung parts nito, gamitin mo rin yung sarili mong words. Para sa akin, yun talaga yung best way para gumawa ng written content. Another command prompt na sobrang cool gamitin kay ChatGPT ay yung paghingi ng pros and cons sa isang topic. For example, let's say nagde-decide tayo between traditional sauna and infrared sauna. At gusto nating malaman ang pros and cons ng bawat isa. Again, parang siya yung gumagawa ng research para sa'yo gamit yung info na galing sa internet. As you guys can see here, ang ganda ng pagkaka-format niya. Nag-start siya sa traditional sauna, nilagay niya yung pros tapos cons, tapos lumipat siya sa infrared sauna, again, pros then cons. Essentially, may kita nyo talaga na sobrang galing ni ChatGPT sa pagbibigay ng research na nakapresent sa iba't ibang format. So, pwede nyo siyang i-present as a list, pros and cons, summary, literal na kahit anong gusto nyong gawin. Kaya niyang i-deliver sa style na gusto nyo. Alright, so yung next command prompt na pag-uusapan natin ay yung paggamit kay ChatGPT para mag-request ng names, quotes, or studies para sa inyo. So, gawa tayo ng new chat. Tapos, ito yung pwede nating i-type. Find 3 scientific studies about optimal number of hours of sleep and summarize each study finding. So, bibigyan ka niya ng pangalan ng study, tapos i-summarize niya yung findings nito. And yeah, gagawin niya yon 3 times since yun yung hiningi natin. Sobrang great way to para makakuha ng actual data-backed answers. Pero sasabihin ko rin na make sure i-confirm nyo na totoong studies talaga to. Minsan nalilito si ChatGPT sa studies or napaghahalo-halo niya sila. So, just make sure na actual study talaga yon. At totoo rin yung data na sinasabi niyang lumabas sa study na yun. It's also very good at finding new quotes. So, let's say, give me 3 quotes about success. Bam! Meron na tayong 3 iba't ibang quotes. So, let's say, give me 3 quotes about how amazing ChatGPT is. Or pwede rin tayong magsabi ng what are 3 most famous quotes from, let's say, Elon Musk. And yeah, sobrang galing niya mag-scrape ng info from the web at i-present to in a very easy conversational style format. Okay, yung next command type na pag-uusapan natin ay ang pagbibigay ng feedback sa text mo. Sobrang cool nito at hindi pa ganun kadaming tao ang gumagamit kay ChatGPT for this. So basically, ang gagawin ko ay copy ko lang yung isang text na sinulat ko para sa website ko at hihingi ako ng feedback. Kung ano yung okay at kung ano yung hindi ganun kaganda. So kung isa kang teacher, pwede mo talagang gamitin si ChatGPT para tumulong sa pag-grade ng essays and papers. Makikita nyo, naglagay lang ako ng text dito, tapos tinanong ko siya kung ano yung good, ano yung bad, at ano yung pwede pang improve. So isa-summarize niya kung ano yung maganda sa sinulat ko. Sabi niya, gusto niya yung paggamit ng personal anecdotes, which is super cool kasi alam niya yung mga ganong details. And then, isang bagay na sinabi niyang pwedeng improve ay yung organization ng text. Pwede rin nating itanong, how would you rewrite
this text. Okay, now bibigyan niya tayo ng possible rewrite ng text, which is super cool. Nice. Let's actually maglagay tayo ng mas mahabang text. Tapos sabihin natin, give me a grade for this short essay. Okay, unfortunately, hindi siya magbibigay ng actual grade, pero bibigyan pa rin niya tayo ng feedback sa text. Of course, pwede nating ipa-rewrite to. Pwede nating sabihin, rewrite it under 50 words. Pwede rin nating itanong, provide an analysis of my writing style. So, ayan, i-rewrite natin yan dito. At sasabihin niya kung ano yung writing style mo. It's concise and to the point. And yeah, isipin mo na lang si ChatGPT parang writing tutor. Literal na pwede mong itanong kahit ano. Pwede mong sabihin, how would you change this? What things would you add? What things would you take out? Which words would you change out? Are there any better, more advanced words I can use? Kaya talaga niyang tumulong sa kahit anong text na i-paste mo. So yeah, kung marami kang sinusulat, ChatGPT is definitely a very good tool kasi mapapaganda niya talaga yung writing mo. So yung next command prompt na pag-uusapan natin ay yung paggamit kay ChatGPT para mag-roleplay kasama mo. So like we mentioned, si ChatGPT ay parang isang tao na pwede mong kausapin. And so, isa pa sa sobrang cool na use case nito ay yung pag-assign ng identity kay ChatGPT. Tapos, mag-uusap kayo or magsisimulate siya ng conversation kahit anong setup pa yan. So, let's say this. You're interviewing me for a job at Microsoft. Please conduct a practice interview with me. So, ayan. Now na tinanong niya tayo, tell me a little bit about yourself and the position you're applying for. Nagbibigay tayo ng sagot. Alright, so obviously, hindi lang siya one question. Nagbigay siya ng 8 questions. Pero basically, pwede akong sumagot sa lahat ng questions or pumili ng isa at magbigay ng sagot at magre-respond siya accordingly. Let's say make money or something like that. Okay, magbibigay siya ng sagot, magtatanong ulit ng follow-up question at pwede na tayo magtuloy-tuloy sa conversation. You know, pwede kang mag-spend ng hours and hours kakakausap kay ChatGPT after mag-assign ng kahit anong klaseng identity sa kanya. And so, pretty cool talaga pag-roleplay ng iba't ibang situations. Kung gusto mong mag-practice ng iba't ibang scenarios, pwede mo rin siyang hingan ng feedback kung paano ka sumagot. At itanong ang something like, what would have been a better response that I could have said? Isa pang klase ng role-playing na pwede niyong gawin ay kung nag-aaral kayo ng bagong language. Pwede kayong mag-roleplay by having a conversation in that language. So, we can say something like this. Obviously, hindi yun naging role-playing. Nagbigay lang siya ng sample conversation. So, let's say, ngayon, magsisimula na siya, pwede nating sabihin bonjour. Okay, obviously, hindi siya sobrang gumana. Pero I think gets nyo na yung point. Make sure na bigyan nyo siya ng enough context at maging clear sa kung ano talaga yung gusto nyong ipagawa kay ChatGPT. Okay, so yung next type ng command prompt ay yung paggamit kay ChatGPT para mag-explain ng different concepts. Here's one use case scenario for this. So let's actually have ChatGPT answer a question for us. Specifically, isang math question. Okay, a circle has a diameter of 10 centimeters. What is the area? Sasagutin niya agad yan at ipapakita rin niya yung steps kung paano nakuha yung sagot. Makikita niyo unang kinuha niya yung radius, tapos pinlog niya yung formula na a is equals to pi r squared, which is correct. Let's say, hindi mo talaga na-gets yung formula na yan, right? Pwede mo itanong, can you explain the formula of finding the area of a circle? So ngayon, mag-explain siya in more detail tungkol sa formula na to. Kung ano yung ibig sabihin ng bawat part at bakit ito gumagana. So yeah, sobrang useful nito kung may concept kang hindi masyadong naiintindihan. Parang may free tutor ka, di ba? Like kung tinanong ko to sa real-life tutor, malamang ganito rin yung magiging sagot niya. If this is too long, pwede mong sabihin make it shorter. I-rewrite niya pero mas concise na version. Pwede rin tayong magtanong ng ganito, how do banks collapse? Right? So, hindi mo alam kung paano usually nagko-collapse sa mga bangko. I-explain niya lahat ng possible reasons kung bakit. Of course, ito rin yung dahilan kung bakit nag-crash yung SVB at ibang mga bangko recently. Pero syempre, hindi niya alam yung current events na yon since sobrang recent pa nun. Yung next type ng command prompt ay yung pagtatanong mismo kay ChatGPT kung anong mga pwedeng itanong sa kanya. So basically, I have an essay I wrote and I want to know what types of commands I can ask you regarding editing my content. So bam, bibigyan ka niya ng iba't ibang command prompts na pwede mong gamitin pagkatapos mong i-paste yung essay mo. And this is just really a great way para matutunan nyo pa kung ano-ano pa ang pwede nyong gawin kay ChatGPT. This video is pretty comprehensive. Pero of course, hindi natin makakover lahat ng pwede nyong gawin. So ang marirecommend ko after nyo panoorin tong video, meron pa kayong ibang scenarios or bagay na gusto pang i-explore gamit si ChatGPT, pwede nyo siyang tanungin kung ano pa yung pwede nyong itanong. And yes, parang nakakatawa pakinggan pero sobrang effective nito para matutunan nyo kung paano gamitin si ChatGPT. For example, pwede kong i-type, how can I use ChatGPT to help me write code? So essentially, tinuturuan mo rin si ChatGPT kung paano kanya tutulungan sa sarili mong tasks. At sobrang galing ng ganitong command prompt kasi bibigyan ka talaga niya ng exact na mga bagay na pwede mong i-type. At maglalabas siya ng iba't ibang use case scenarios.
Yeah, kung may mga tanong kayo about ChatGPT, just literally ask ChatGPT the question, right? Alam na alam niya yan. And then, yung last command type na pag-uusapan natin ay ang paggamit kay ChatGPT bilang mentor mo. Now, itong buong channel na to ay tungkol sa entrepreneurship, pagbuo ng business, and yung mga ganong bagay. At ang maganda dito, si ChatGPT ay sobrang daming knowledge. At pwede mo talaga siyang tanungin in life advice. Alright, I'm a 22-year-old college grad and I want to start a business. I have $1,000 and want to do a service-based business that I enjoy doing. I like photography, tutoring, and websites. Can you give me 5 ideas for businesses I can start as well as what I can name them? Ito yung mga tipo ng tanong na ibibigay mo sa isang mentor. Someone na gusto mong may matutunan mula sa kanya, right? And magbibigay agad siya ng 5 sagot. And I think sobrang solid talaga ng mga suggestions niya. And remember, conversation to. So isipin mo na parang kausap mo lang talaga yung isang taong nagsabi ng mga ideas na to directly sa'yo. So let's say gusto mong mag-photography. Pwede kong sabihin, I think photography would be really cool. How would I go about that? Sasabihin niya sa'yo kung paano mo talaga masisimulan yung photography business mo. Bibigay niya lahat ng steps na kailangan. Pwede rin tayong magtanong ng, what's a website builder should I use to build my portfolio website? Magbibigay siya ng listahan ng iba't ibang website builders na pwede mong gamitin. And so yeah, basically, ituloy mo lang yung conversation na to. I-view mo si ChatGPT as your mentor kasi meron siyang access sa sobrang daming knowledge. Para sa akin, ang only thing na wala kay ChatGPT ay accountability, right? So pwede mo siyang tanungin ng lahat ng info at advice. Pero hindi kanya mapipilit na gawin talaga yun. Which is actually yung pinaka-importanteng bagay. So something to keep in mind lang. Overall, isipin mo na lang si ChatGPT na parang isang sobrang talinong tao pagdating sa kahit anong topic na may isip mo. Parang assistant, mentor, kaibigan, storyteller, researcher, kahit anong role na gusto mo, kaya niyang gampanan. At kapag ginamit mo yung 15 different command types na to, mas mapapadali talaga yung buhay mo. Makatulong si ChatGPT sa mga personal life needs mo, pati na rin sa business side ng buhay mo. Pwede siyang gumawa ng travel plans for you, gumawa ng itineraries, and yeah, ang pinaka-importanting bagay ay i-treat mo siya as a bot na parang alam ang lahat. At gaya ng lahat ng bots, ang resulta nito ay nakadepende sa commands na ini-input mo. So ito yung ilang big tips ko para mas maging sobrang solid yung mga sagot na makuha nyo kay ChatGPT. Una, kailangan sobrang specific at malinaw yung prompt mo. Hindi effective ang ambiguous na tanong kasi magkakaroon yun ng maraming unknown variables. So mas malinaw at mas specific ka sa tanong mo, mas marami kang naibibigay na context. At dahil doon, mas maganda rin talaga yung magiging sagot niya. Also, magiging comfortable ka sa pagbibigay ng feedback. Okay? Feeling ko maraming tao ang di nare-realize kung gaano ka-importante yung feedback. The more feedback na binibigay mo, mas gumaganda yung sagot na ibabalik niya sa'yo. Mas fine-tuned. Mas swak talaga sa gusto mong marinig. Yeah, isa pa, kailangan talaga ng patience. AI software pa rin to na nasa testing phase. Magkakaroon siya ng bugs, hindi lahat ng bagay gagana perfectly all the time. At syempre sa simula, medyo matagal bago mo makuha kung anong klaseng tanong ang dapat mong itanong. Anong klaseng context ang kailangan mong ibigay, at anong klaseng command ang effective. Pwedeng medyo matagalan ka sa umpisa bago mo makuha yung sagot na gusto mo talaga, and so kailangan mo talagang maging patient dito. Kailangan mong matutong magtanong pa ng mas maraming follow-up questions at magbigay ng feedback. Lahat ng yan nangangailangan ng oras. Isipin mo na lang na parang journalist ka. Pwede kang magtanong ng follow-ups, magbigay ng feedback, at i-focus ang usapan sa mga specific points na gusto mong palalimin or malaman pa ng mas detalyado. Kailangan mong galingan sa communication kasi yun talaga yung makakatulong sa interaction mo kay ChatGPT. So anyway, sana nakatulong sa inyo tong tutorial na to. Ang dami nating na-cover na iba't ibang bagay. Feel free na balikan tong video anytime kasi alam ko na hindi nyo agad maalala lahat ng napag-usapan natin. Pero hopefully, nakasabay talaga kayo gamit ang sarili nyong ChatGPT. At yun talaga ang makakasigurado na lahat ng natutunan nyo today ay tatatak sa inyo. Ngayon, pwede nyo nang i-apply lahat ng command prompts na to at i-incorporate sila sa sarili nyong buhay. Anyways, thank you guys so much for your time. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, make sure na i-hit nyo yung like button at mag-subscribe din kayo for more content na kagaya nito. Gumagawa ko ng maraming content tungkol sa personal finance, entrepreneurship, at investing dito sa channel na to. Maraming salamat ulit at takits tayo sa next video. Peace!